Hi mga besh, ito na ang mainit-init, kaabang-abang na kaganapan ngayong Biyernes. Dito nga mga beshi dahil gustong patunayan ni Darius ang kanyang sincerity na gusto niyang mapatunayan kay Rosel na nagbago na siya pero dahil sa paghahanap niya ng taong niloko ito ay hindi na ito naabutan ni Rosel na buhay sa bahay ni Bru dahil tuluyan na itong pinatahimik ni Via at Melania para hindi makapagsalita tungkol sa anak nito. Dahil nga ayaw pa ring makausap nitong si Belle ang tatay niyang makasarili, kahit pinuntahan pa siya nito sa cafe ay wala itong makuha na magandang pakikitungo dito ni Belle. Dahil ayaw pa rin nitong ilantad at aminin ang malaking pagkakamaling nagawa nito sa kanila ng nanay Rosel niya. Dahil sarili lang nito ang iniisip niya. Kaya naman sinabi ni Chris na kung pwede itong magpaliwanag kay ate niyo Belle, pero ayaw pa rin siyang kausapin ito dahil hindi pa siya handang makinig sa baluktot at makasarili nitong paliwanag. Dahil sobrang sakit ng ginawa nito na hanggang ngayon, tinatago niya sa nanay Rosel niya ang totoo kaya iniwan nito si Chris. Si Belle nang dumating naman itong si Tyrone dito ay tinanong niya kung bakit hindi pa rin sila nagkakaayos ni Belle. Pero sinabi lang dito ni Chris na napakalaki na nagawa niyang kasalanan kaya ayaw pa rin siyang kausapin ni Belle. Pero dahil nga walang alam itong si Darius sa ginawa ng kanyang ama na makasarili, nagbigay ito ng payo na sana kahit papaano kahit gaano kabigat ang ginawa ni Chris, kausapin pa rin siya sana ni Belle dahil tatay pa rin siya nito. Pero sadyang walang pakiramdam itong si Chris at patuloy lang siya sa kasinungalingan niya. Walang pakialam na nahihirapan na si Rosel sa kakahanap sa anak niya at patuloy na rin si Pia sa gustong pahirapan ito dahil wala siyang buto para ipaalam dito ang totoo dahil sarili lang niya ang iniisip niya at ayaw niyang malaman ni Rosel na siya ang kumuha sa anak nito kaya naman paawa niyang sinabi kay Tyrone na napakalaki ng ginawa niyang kasalanan kay Belle na hindi siya nito kayang patawarin sa ginawa niya. Dahil gusto niya patuloy siyang kilalaning tatay ni Tyrone kahit pa itago niya ang totoong pagkatao ni Belle. Kaya naman gusto nang malaman nitong si Tyrone ang nagawa niya kay Belle. Pero tahimik lang itong si Chris dahil alam niya pag nalaman ni Tyrone ang totoo magagalit at gugustuhin rin itong hindi siya nito kausapin kaya tuwag na naman siya magsabi ng totoo. Habang itong si Rosel ay sumugod na sa bahay ni Bia para malaman ang totoo pero hindi kaagad siya nito pinagbuksan dahil abala pa itong si Ate Via niyo sa pakikipagbuyo kay Darius. Kaya naman ang nakita ni Malaniyang matatalo na si ni Darius Via, kabado ito dahil nasa labas na si Rosel at pilit gustong pumasok sa bahay ni Bia na may kasamang mga pulis kaya naman napilitan itong si Melania kung hindi tulungan si Via makawala kay Darius. Dito nga mga mima, pinalo niya si Darius kaya bumagsak ito sa sahig at nakawala si Via. Dito inutusan niya si Melania na kailangan nilang itago si Darius dahil nasa labas si Rosel at hindi niya ito pwedeng makita at masisira ang plano nila. Habang itong si Ate Rosel niya ay pumasok na sa loob ng bahay ni Via. Kahit pa sinabi ng mga pulis na bawal ang ginawa niya at hindi na siya nito mapigilan. Pero mga besh, sa tingin nyo, makakaligtas pa kaya itong si Darius kila Melania at Via? Masasabi pa kaya niya kay Rosel ang tungkol sa plano ng dalawa o tuluyan na siyang mawawala sa buhay nito? Sa tingin niyo ba mga mima hanggang kailan kayang itago ni Chris ang totoo para wag lang siyang tuluyang layuan ng mag-ina? Hanggang kailan siya magiging makasarili? Comment down below mga mima para sa inyong mga komento at kuro-kuro. Kaya mga besh, wag niyo kalimutang mag-follow para updated kayo sa mga susunod na kaganapan. Thank you and bye!